walang dapat ipangamba dahil kontrolado pa ng gobyernong sitwasyon. Sabi ng palasyo, tuloy-tuloy ang hakbang at serbisyo ng pamahalaan para matugunan ang nararanasang krisis ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi pa rin daw kakailanganin magdeklara ng State of National Emergency dahil tuloy-tuloy din ang mga programa ng gobyerno. Narito ang kabuuan ng balita. Sa gitna ng krisis sa langis na epekto ng giyera sa Middle East, ramdam na rin sa Pilipinas ang epekto nito. Una na sa presyo at supply ng petrolyo, halaga ng pamasahe at iba pang sektor kalaunan kapag nagtagal pa ang tensyon. Kaya naman ang pamahalaan patuloy din sa paggawa ng mga hakbang at kaukulang aksyon na tutugon sa krisis sa langis at sa epekto nito sa Pilipinas. Pagsisiguro rin ng Malacanang, wala pa ang Pilipinas sa sitwasyong kakailanganin itong mapasailalim sa State of National Emergency. Ito ang naging tugon ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro sa panawagan ni Trade Union Congress of the Philippines Representative at House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na magdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency upang hayaan ng gobyerno na mag-take over sa operasyon ng mga oil companies. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong crudo or fuel. Paliwanag ni Castro, nakasalalay pa sa ngayon sa Kongreso ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin ang tax sa petrolyo. Kahapon, pumasa na sa House of Representatives ang panukalang batas para sa emergency powers habang gumugulong pa ang bersyon nito sa Senado. Dagdag niya pa, under control pa rin ng gobyerno ang sitwasyon at natuloy-tuloy pa rin ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang kahit papaano'y mapagaan ang pagharap ng mga Pilipino sa krisis. Nag-first roll out na po ang fuel subsidy for almost 139,000 para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila, katulad ng ating binanggit. Ang susunod po na payouts ay para sa 261,150 and these drivers, motorcycle taxi drivers, bus drivers, and jeepney drivers sa Metro Manila. Atin din po nadinig si Secretary Rex Gatchalian na after Holy Week ay masisimulan po ang pagbibigay naman po ng ayuda sa labas po ng Metro Manila. Inaayos lamang po ang records ng mga beneficiaries at pina-finalize po ng DSWD, DOTR at LTFRB. Maliban po dyan ay magbibigay din po at magdidistribute ng 10 kilos of rice every other month for the entire year to the middle-class workers and vulnerable families sa pamamagitan po ng Local Government Support Fund. At nabanggit na rin po natin ang Love Bus Program at pati po ang DA, ang Department of Agriculture ay magpo-provide po ng 3,000 fuel subsidies to more than 26,000 farmers at 3,000 fuel subsidies naman po to over 26,000 fisher folk. At makaka-receive din po ang mga magsasaka natin ng additional po na 2,000 assistance 2,000 pesos assistance under the presidential assistance. Ngunit panawagan ngayon ng Malacanang, lalo na sa panahong ito, huwag maghasik ng takot at pangamba sa mga mamamayan dahil palalalain lamang nito ang sitwasyon. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.